series RL circuit with R 50 ohms and 0.2 Henry has sinusoidal voltage 150 sine 3770 plus phi volts applied at t is equal to 0. What is the maximum value? So drawing natin yung circuit. So ito yung voltage mo na sinusoidal. And may resistor and inductor kang naka-series. Okay? So this is your R, this is your L, and this is your E. So kunin na muna natin yung voltage natin. First step, E is equal to 150. Yung pattern natin ng E pala, ibigay ko. E is equal to EM sin WT plus phi. Ayan yung pattern natin. So ano yung EM natin dyan? EM natin will be 150. Okay? Okay, yan yung EM natin. Ngayon, at T is equal to 0, magma-maximum value daw yung voltage mo. Okay, at T is equal to 0, it will pass the maximum value. Therefore, yung E ko dyan is equal to EM. At T is equal to 0, yung E ko is equal to EM. Okay, substitute natin doon sa binigay na equation ng voltage natin. 770 para makuha natin si phi. Okay? So, sabi kasi dyan at T is equal to 0 when passing its maximum value. So, substitute natin. 150 is equal to 150 sin 377 times 0 plus phi. So, ilan yung phi natin dyan? If solve, 150 is equal to 150 sin 377, 0 na yan, sin x. If solve, 0. That will be 90 degrees. Convert mo yan sa rad. So, times pi over 180. Pi rad is equal to pi over 2 rad. So, yan ngayon yung gagamitin natin sa susunod na. Yan yung ngayon yung i-substitute natin sa equation natin na phi. Dito sa binigay ko yung equation kanina. Ano pa yung kulang? Yung theta. Okay, so next step, kunin natin si theta. Saan mo kukunin si theta? Sa, ano ba yung binanggit ko doon? Impedance angle. Okay, so kunin natin yung theta natin sa impedance angle. Paano? Kunin mo lang yung total Z mo. Or total impedance. Ano ba yung total impedance natin? R plus J XL. Tama? At ano yung R natin? That is 50 ohms. Formula natin ng XL, that will be 2 pi F L. Okay, pero yung 2 pi F natin dyan, equal lang po to, itong 2 pi F kay W. Okay, so substitute lang natin yung W. Ano ba yung W natin? Ito, tama? Ito yung W natin. So, substitute lang natin yan. 50 plus J times 377 times 0.2 Henry. Okay? So, ilan ngayon ang total impedance natin? Total impedance now, punta ka lang kay mode 2. Okay, so 50 plus 377 times 0.2 I. That will become, kunin mo yung may angle, 90.47, angle 56.45 degrees.
Okay? Kukunin natin ngayon yung itong 56.45 degrees. Yan yung magiging theta natin. Okay, convert mo ngayon yan into rad. Okay, so theta now is equal to 56.45 times pi over 180. So 56.45 pi over 180. This will become 0.9852. 0.985 rad. So may dalawa na tayong pwedeng gamitin. Pi over 2, yung phi natin. Tapos yung theta mo is 0.985 rad. Ano pa ba yung kulang sa equation natin? Mayroon ka ng W, mayroon ka ng IM. May AM na tayo, tama ba? Wala pa tayong IM. Yun yung hinahanap. Resultant transient current. So si IM yung hinahanap na, si I yung hinahanap natin. So next step, kunin natin si IM pala. Wala pa tayong IM. Nasaan na yun? Yan pa, yung kailangan nating hanapin. Wala pa pala tayong IM. Formula natin ng IM, that will be ano ka lang, Ohm's law pero using impedance. IM times Z. Okay? Kunin mo lang yung absolute value ng Z. So, IM now is equal to, saan ba yung Z natin? Anong EM ulit natin? 150. Anong Z mo? Yan yung Z natin, 50 plus 3 and 7 times 0.2 I. Yan yung Z natin, 50 plus J, 75.4. Kunin mo yung absolute niya. So, IM now is equal to 150 over absolute of answer, 1.658 amperes. Okay, so kompleto na. Pwede ko nang gamitin ngayon itong formula natin na ito. Okay. Pwede na natin gamitin. May IM na tayo, may W na tayo, may flux, at saka may P na tayo. May T na rin tayo. Ano yung binigay na T? 0.001. So, ito yung magiging T natin. Yan yung magiging T natin. Okay? Direct substitution. IM is 1.658 times sine. W mo is 377 times 0.001. Tama ba yung T natin? Plus yung phi mo, ilan na yung phi natin? Pi over 2. Minus 0.985. Minus 1.658 sine pi over 2 minus 0.985 times e raised to 0.001 over tau. Yung tau pala, hindi pa natin nakuha. Ano yung tau natin? Kunin lang natin yung tau. Wala pa tayong tau. So, fourth step, kunin natin si tau. Okay, so tau now is equal to L over R. Ano yung L natin? That is 0.2 over 50. Okay, so 0.2 over 50. So, tau now is equal to 4 times 10 raised to negative 3. Okay, so yan yung iso-substitute natin ngayon. 4 times 10 raised to negative. Okay, so kunin na natin. Take note sa pagsusolve nito, always naka-rad mode tayo. Okay, rad mode palagi. Pupunta tayo sa rad mode, shift mode, rad.
So 1.658 sine 377 times 0.001 plus pi over 2 minus 0.985 minus 1.658 sine pi over 2 minus 0.985 times e raised to negative 0.001 over 4 times 10 raised to negative 3 equals, sagot, 0.647. So that will be our final answer. So I-load now or I-load natin is 0.647 amperes. Inductor pala. Current ng inductor now is 0.647 amperes. So this will be your final answer. And that is letter, anong letter? C. Yan. So ito lang, yung mahirap siguro dito. Saka yung pag-intindi sa problem dito sa transient. Okay, paki-screenshot part 1. Then, part 2. Hindi pa kasya. Yan, part 2. Then, part 3. Ay, pagkasahin na natin. Glit. Part 2. Yan, part 2. Then, balik ko sa part 1. So, hindi nakapag-picture. Yan. Okay. Last 5 items. 6 items. Number 20. An alternating current of frequency 60 Hz has maximum value of 12 amperes. So, frequency natin 60 Hz. IM natin 12. Write down the value of current for instantaneous. At T is equal to 1 over 360. So, another formula lang for instantaneous current. Formula natin will become I is equal to IM sin WT. Yan lang. Pakadali. Yung W natin dyan, that is 2 pi F. Nabanggit ko na kanina. So, direct substitution lang. Instantaneous now equal to itong instantaneous na to, ano siya? From 0 to peak. So, hindi siya peak to peak. Okay? Anong gagawin mo? From peak lang to. I peak lang. Okay? Pag peak to peak, mamaya, tignan natin. So, IM natin is 12 sin 2 pi times 60 times 12. Okay? So, 12 sin 2 pi times 60 times 12. Take note, naka-radian ka dapat dyan. Answer na makukuha, radian. 12 sin 2 pi 60 times 12. Yung 1360 pa pala. Bakit 12? Hindi pala 12. 1 over 360. Sorry. 1 over 360. Naka-radian ka dapat. That will become 10.39. I peak. So, 10.39. Peak ang ibig sabihin. I peak. Okay, 10.39 amperes. So, wala sa choices. Bakit? Ang hinahanap, peak to peak. Okay, peak to peak. So, this will become 2 times I peak. Okay, so times 2 mo lang yan. Magiging 20.785. So, 20.785 amperes. So, that will be your final answer. Magkaiba ang peak to peak sa peak values.
This is peak to peak. So, note ko na lang, peak to peak. Okay, paki-screenshot.